Bakit po sa flight, hindi na lang idiretso yung plane papunta sa destination? Magandang tanong yan. Okay, balik tayo dito. Ka-up exam tips, sabi ni Day. Ka-up exam tips? Mahirap nga naman talaga, no? Yung ka-up exam. Kasi, ganun pa rin kaya yung format ng exams ngayon sa ka-up na by subjects. Kasi, yun yung pagkakaalala ko, no? Kasi nung nag-exam ako sa FAA, nag-exam ako dito sa Saudi, jumble na sila lahat eh. Kumaga, 80 questions lang, lahat na ng subjects nandun, exam na yun. So, labo-labo na sila doon. Kung sa ka-up ay by subjects pa din naman, tapos hindi naman required na whole day mong i-exam yung mga yun. So, pace yourself na lang muna siguro, no? Lahat naman ng mga tinatanong doon sa exam is galing naman yan sa mga napag-aralan mo. May mga questions doon situational, pero more on theory, ganyan. Merong mga reviewers na ginagamit, siguro popular na dyan yung Gleam. Tama ba yung pronunciation ko? Gleam? Basta G-L-E-I-M. Gleam. Okay. So yun, pwede yung i-purchase as reviewer. Kasi yung naman natin, yung exam natin sa flight dispatch is hindi man parehong-pareho, pero malaki ang similarities nito sa reviewer ng pilots, no? For ATPL or kahit PPL din yata. So ganun, no? Wala talagang specific reviewer for dispatch, kahit yung for airline pilots reviewer. Personally, gumamit ako ng reviewer ng school na pinasok ko sa Amerika. Yun nga yung Sheffield, no? Sheffield School of Aeronautics sa Florida. Doon ako nagkuha ng FAA course. Tapos pinurchase ko yung kanilang app na very useful talaga. Kahit nung ngayon dito sa exam sa Saudi, nagamit ko yung app na yun. So, what happens to that app is, andun yung questions, no? 3,500 plus yata yung mga questions to. Tapos, it's either you study it by subjects or meron din silang feature na mock exam. So, magkakaroon ng random generated exam, 80 items yon. Ang sabi nila, kapag 3 beses mong napasa yung random exam na yon. So, yun. So, out of 3,500 questions, 80 lang yung ilalabas sa exam na yun. So, very, very helpful. No? Very helpful yung app na yun. So, yun, no? Ka-up exam tips, Gleam, then Sheffield. Tapos pagdating naman sa practical, to be honest with you, no, nung kinuha ko kasi yung dispatch license ko before, sabi ko nga, flight dispatcher assistant na ako sa PAL. Hindi na ako ganoon nahirapan sa oral practical exam kasi para na rin siyang briefing lang din naman ng pilots. Pilot briefing lang din. So, kung ano yung na-experience ko sa operation sa PAL, in-apply ko lang din dun sa mga questions sa CAP, sa oral practical exam. For sure, pag pumasok ka ng dispatch school, ipe-prepare ka din naman nila sa oral practical exam. Do your best. Huwag ka masyadong kabahan. Hindi naman yan nangangain, yung mga ka-up examiner. Alright. May sinabi si Junior 25, Aero Engineering, sana kunin ko dati. Kasi gusto ko din maging pilot. Pero sa hospitality management napunta. Walang problema. Kahit hospitality management ka, di ba nagmamanage ka ng hospital doon? Sorry, ang corny. The hospitality management, yun yung di ba? Yung HRM, yung sa hotels and sa customer service industry, no? Walang problema doon. Kahit hindi aviation related yung course mo, pwede ka maging piloto. Walang problema. Okay, so, maraming salamat po sa mga nagpapasalamat. Salamat din sa inyo. Pinagtitiisan niyo. Okay. Sabi ni Kai, idol. Yan. Pwede idol, pwedeng pogi, pwedeng sir, wag lang captain, ha? Pero pogi na lang. Joke lang. Idol, ilang years po ba nagtitraining sa pagpapilot? Ilang years, no? As fast as 6 months. Pwede. Provided na kompleto ang budget mo, walang masyadong estudyante yung school na papasukan mo, at tuloy-tuloy na good weather yung liparan mo. 6 months, tapos yan lahat. Pero typically, kung
isasama mo yung, kasi nga yung ano, may mga courses na ngayon na nag-o-offer na kasabay na yung flight training sa college degree nila. So, doable in 4 years, may mga naging kaklase ako noon. In 4 years, natapos nila yung kanilang CPL license. So, graduate silang may commercial pilot license na, no? So, yun, no? So, weather, budget, student, aircraft ratio. Yun yung mga factors doon. Nakaka-enjoy pala yung ganito, nagla-live. May tanong si Jay, bakit po sa flight, hindi na lang idiretso yung plane papunta sa destination? Magandang tanong yan. If you mean na yung ruta niya hindi straight, syempre, sa isang flight naman, origin, papunta sa destination. So, isang diretso lang naman yan. Wala naman na yung sa stop na pwede magpara, baba na po ako dito. Ito na naman ganun. Siyempre, from origin, take off siya, lalanding na siya sa destination. So, diretso yon. Pero kapag, if you're asking about the route itself, kung bakit hindi one straight line na lang yung ruta, bakit gumaganong-ganong pa. Ayan. Yan ang trabaho namin as flight dispatchers, ang taga-build ng flight route. Okay. Ang pinaka-goal talaga ng flight planning, flight route building is diretso talaga. As in, from point A to point B, diretsong gano'n. Yan talaga yung goal ng flight planning. Kasi ito yung pinaka-maigsing distance from point A to point B. Kaso nga lang, maraming airports sa Pilipinas, maraming airports sa buong mundo na hindi talaga possible na lahat ng ruta from airport A to airport B ay isang straight line. At nakaka-apekto din doon yung terrain, syempre. Hindi mo naman pwedeng ipadiretso yung ruta na may tatamaan kang bundok. Siyempre, iiwasan mo din yun. At nakaka-apekto dyan yung international relations. Nakaka-apekto doon. Kaya nagkakaroon ng maraming deviations sa isang straight na ruta lang sana. Make sense ba? Okay. So, maraming factors, no? Ang ideal talaga sa flight dispatch is one straight line. Ang mga factors that contributes to changing that one straight line is terrain, international border relations. For us, flight dispatchers, sa mga pilots, sa mga air traffic controllers, we call them as airways. AIRWAYS, airways. So, sa planning, meron kaming sinusunod na mga airways na dapat naming ipadaan yung eroplano to reach that destination. So, hindi naman laging straight lang yung airway na yon. Minsan, magi-intersect siya sa ganyan, tapos gaganon. So, ganun siya, no? At syempre, mas marami kang options for flight routes. Mas optimized yung magiging ruta mo in case na may gusto kang iwasan na bagyo, meron kang gustong iwasan na malakas na headwind, kung tawagin, yung hangin na sasalubong sa aircraft. Gusto nating iwasan yan. As flight dispatchers, it's our job to find the most optimal route for that flight. Kasi kung sa optimal route, mas mabilis kayo makakapunta sa destination nyo, mas matipid na fuel yung gagamitin para papunta dun sa destination na yon. At kasama na din doon yung safety. Binibigay ng flight dispatcher sa pilots yung planned route na iyon para yung pilots gagamitin na lang nila yon sa kanilang flight. So, bukod sa pilots, hindi lang sa pilots namin sinasubmit yung route na yon, pati sa air traffic controllers. Yun yung tinatawag naming filing ATC flight plan. Para may idea din si air traffic controller kung saan dadaan si flight na ito at ma-organize niya yung airspace sa na jurisdiction niya. Yun nga, marami siyang factors. Alright. At sabi ni Junior 25, mag-shift kaya ako from hospitality management to aeronautical engineering, second year pa lang naman. Well, in the end naman, kung ano naman yung trip mo, yun lang yung sundin mo. Pero, if I may, mag-say something about this, mahirap nga naman syempre na mag-aral course na hindi mo naman talaga gusto. Sige, sabihin na natin na you're pushing it, You are taking up that course just to finish it, pero yung passion mo talaga wala doon. Wala namang problema doon kasi that's the circumstances, Pero yung pag-shifting sa aeronautical engineering, we have to remind you lang na yung aeronautical engineering is 5 years course yan. Tapos kung galing kang hospitality management, bukod mga minor subjects lang mostly yung makakredit mo papunta dun sa bagong course na yun. So if you're okay with that, if you're okay with starting from scratch, zero again until 5 years, go ahead, by all means.
Pero kung ang goal mo is to become a pilot, again, hindi mo kailangan na magtapos ng isang aviation course para maging piloto. What you have now, goods na yan, tapusin mo yan. Ang importante lang naman doon is yung bachelor degree. No? Yung bachelor degree is a requirement for airline employment for aviation companies. But to become a pilot itself, hindi kailangan ng degree. Okay? Kung nagustuhan niyo po itong content ko, please like and share this video to your family and friends. Follow and subscribe na rin po sa akin para sa mga future aviation related contents. Maraming salamat po. Safe flight!